Kumusta kayong lahat? Ngayon ay may gagawin na naman akong project. Ito ay mga gate, saka mga pintuan na bakal at saka grills. Okay, so ito yung aking mga gagawin na project ngayon. So ito ay gate ito. Saka ito naman ay grills. Okay, bali ang gagawin kong gate, pintuan, 2 pirasong ganito. Yan ang kanyang sukat. Okay, so natapos ko na yung pagputol ng frame ng mga to. Then, ito pa yung susunod. Isang gate. Ito gate dito ha. At saka grills. Then yung iba, mga grills na. Itong mga grills. Okay, so ito yung mga gagawin kong project ngayon. For the meantime, ang gagawin muna natin ngayon ay yung pag-assemble ng isang gate. By the way, yung ibang mga frame na gawa ko na. Nag-iwan lang ako ng isa para makita nyo kung paano ito ginagawa. Itong ano na ito. Itong pintuan na ito. Okay, so naputol ko na itong frame na ito. I-assemble ko ngayon. Tignan nyo kung paano ko ito ina-assemble. Para yung mga baguhan, sana magkaroon ng idea kung paano ito ginagawa. Okay, so samahan nyo ako dun sa welding area. At panoorin nyo na lang kung paano ko ito gagawin. Okay, by the way, explain ko na lang muna kung paano ko ito i-assemble. Okay, for the meantime, i-spot ko itong 4 na kanto na ito. Spot weld lang. Pagka na-spot na yan, saka na ako mag-eskwala. Diagonal method ang ginagamit ko. Magagawa ako rito ng bara o extra bar. Itututo ko sa lugar na to, sa kabilang kanto. Then susukatin ko hanggang sa dulo ng kabilang dulo. Halimbawa dito sa lugar na to. Tapos i-reverse yung procedure. Tapos mamarkahan. Then kukunin yung pinakasentro. Then yun na yung gagamitin nating pinaka-guide para may eskwala siya. So ganito ang ginagawa kong pag-eskwala sa mga malalaki. Okay, so ganito ang ginagawa kong pag-eskwala sa mga malalaking gate or mga pintuan. Hindi ako nagamit ng maliit na eskwala kasi mawawala yun. So diagonal method lagi ang ginagawa ko. So maglalagay ako ng bara dyan sa kabilang dulo. I-spot ko sa dulo na to. Tapos naka-spot ng ganito. Diagonal. Tapos ipuposition ko na naka-fix para pag nag-assemble siguradong hindi gagalaw. So yun ang siguradong eskwalado sa paggagawa ng mga gate para hindi kayo mawawala sa eskwala. Kasi kung maliliit lang na eskwala, kikilos yun pag walang stopper. Okay, so let's go to the welding area. Tignan nyo na lang kung paano ko ito binibira. Hanap muna ako ng patungan ng cellphone. Okay, so yung iba na ibang mga frame na gawa ko na. So ito yung ibang mga frame. Ito yung sa gate at saka ito yung isa sa isang pintuang bakal. Then yung nando doon, yun naman ang i-assemble ko ngayon. Ipapakita ko kung paano ko ito ginagawa. Hindi pa yan naka full wheel. Saan pa yan? Okay, so ang gagawin ko, gaya ng sabi ko kanina, yung 4 na kanto na yan ay spot muna yan. Then lalagyan ng diagonal brace. Okay, so tignan nyo na lang kung paano ko ito ginagawa. Installate ako. Ayan, obserbahan nyo na lang kung paano ko ito gagawin.
Okay, naka-spot weld na yung 4 na kanto. Ngayon naman ay kukunin natin yung diagonal distances. Okay, so yan ang sukat ng unang diagonal. Okay, so kung mapapansin nyo, hindi nagkapareho yung ating diagonal distances. Ito yung unang reference. Ito yung pangalawa. Ang gagawin natin dito, hatiin natin dito sa gitna. Mamarkahan natin sa gitna yan. Kukunin natin yung pinakagitna. Yun ang isisentro natin sa isang side ng ating pinaka-frame. Okay, yung dulo ng ating pinaka-diagonal brace, i-spot natin yan dito para hindi na siya gumalaw. Then yung pinaka-sentro natin doon, yung hinati natin ng mga references, i-spot weld natin yun doon. Pero isasablay natin ng konti para just in case na mag-weld tayo, hindi sagabal sa pag-welding dito sa side nito. Okay, tignan nyo na lang kung paano ko gagawin. Okay. So, lahat ng side, sigurado tayo na yan ay naka-position na. Siguradong 100% iskwalado na yan. Then, kapag ganito na yung forma, pwede na natin ikabit yung pinaka-gitnang portion na yun. Okay. So, abangan nyo yung pagkabit ko nun. I-prepare ko muna yung materials.